Yon, hi mga master, welcome na naman sa ating YouTube channel. Ngayon ay i-topic natin tong nangyayaring Senate hearing for age of legislation. Na kung saan bida na naman si Rapi Tulfo. At hindi lang, nagsama pa ng mga tropa. Ito no mga master no, sa mga hindi nakakaalam ng pangyayari na to no, itong about dito kay nanay na kung saan binugbog siya ng kanyang amo, milaltrato siya ng kanyang amo hanggang ito na nabulag siya dahil sa mga ginagawang pananakit sa kanya ng kanyang amo. Ito na, dahil viral, syempre, ano pa ba ang mangyayari pag ganyang viral, itong si Idol at itong ibang mga senado, yun na rin. Ginagawa na rin, for grandstanding. Pero tignan natin kung for grandstanding ba talaga itong ginagawa nila or for age of legislation. Kasi marami nagsasabi, for age of legislation daw yung ginagawa nila Lalo na yung mga tulponatics, sinasabi nila laging ganun. Pero hindi na sila nadadala, di ba? Kasi ilang beses na nilang ginagawa yan Pag may viral, sigurado yan, hearing sa Senado. Ang kaso, wala naman nangyayari. So yun to mga master, no? I-topic natin itong pangyayari na to. Pero bago tayo magsimula, sana huwag niyong kalimutan na mag-like at saka mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tara, simulan na natin to. Nagreklamo, sabi mo hindi, nagtahimik lang. Pumunta doon yung amo para sunduin siya. Ito, pambungan natin. Si Idol kagad, si Idol. Ito palang reaction video natin, no? Itong video na to ay galing kay Pinas News. Shoutout sa'yo. Maraming salamat sa pagpapahiram ng iyong video. Kinuha ng statement yung dalawa at sabi nga ni Senator Tolentino para i-blatter yung kung anong pinagsasabi ng dalawa. Yun po siguro, doon po ako nagkulang ay talagang tinatanggap ko po. Pero po hindi ko po So ibig sabihin, hindi mo ginawa ang trabaho mo? Hindi ko po para hindi... Diba? Isipin mo si Idol talaga, no? Pag may kuyari nagtanong siya, tapos sumasagot na, di ba? Talagang sasapaw siya. Tulungan si Nana LB. Hindi nga, yun nga sinasabi ni Senator Revilla, Senator Padilla na dapat, yun naman talagang protocol, mag-usap yung dalawa, di ba? Pinag-usap mo at habang nag-uusap, merong nag-jot down sa inyo para alamin o nire-record yung sinasabi ng both sides. So hindi mo din ginawa. So therefore, hindi mo ginawa, dapat lang ba dapat masibak ka sa serbisyo dahil hindi mo ginawa yung tama? Kung hindi niya ginawa ng tama, Senador Rapi Tulfo, kasuhan nyo na. Alam nyo naman pala na hindi niya ginawa yung tama Pero ito talaga, no? Sa mga, no joke aside to, no? Talagang dapat ginawa niya yung karapatan niya, yung trabaho niya, no? Kasi ito, lumapit na tong sinanays pala sa kanya para magsumbong kasi minamaltrato siya ng kanyang amo. Kaso nga lang, itong... Diba? Ito yung sumbong ito yung sumbong nito. Ito yung kwento ni diba? Ni nanay. Kaso nga lang hindi ginawa ng aksyon nitong si kapitan. Kaya wala, 'yun, diba? Nagpatuloy yung pangbubugbog dito kay nanay, no? Pero may punto naman si Senador Rapi Tulfo, no? Yung mga tanong niya naman, diba, may punto. Kung sa barangay nila ginagawa 'yan. Kaso nga lang sa Senado For age of legislation, pero nag-iimbestiga kayo. Ano ba talaga? Mag-iimbestiga kayo? Or gagawa kayo ng batas? Diba? Kasi may punto naman yung tanong niya. Wala namang doon Kung sa barangay nila ginagawa, ang kaso nga lang, sa Senado nila ginagawa yan. Alatang grand standing. Ano na lang po sir, talaga titestigo na lang po ako sa pamilya Ruiz po kung yung po ang nararapat kasi po nga marami Testigo laban sa mga Ruiz. Na para madin mga Ruiz. Opo, kasi po yun po ang talaga, kung siya po talaga may kasalanan, dapat lang po panagutan niya si Nana LB. Pero naghugas kamay ka, nagpupunsyo pilato ka. Yun sa'yo muna. Kasi yan na naman, Rapi Tulfo, Punchi Pilato. Umay na yan. Wala na bang bago? Hugas kamay. Kung ginawa mo yung trabaho mo noong 2020, nagsumbong 2021, hindi na sana Yun na nga, Idol. Hindi niya nga ginawa, Idol Kaya nga nangyari yan kay nanay. Tapos na tayo doon, forward na tayo. Kaysa sayangin mo yung oras mo pagtatanong sa mga ganyang bagay na tapos na nangyari. Bakit hindi na lang kayo
magkaso, di ba? Kung may kaso na naman din to, edi hayaan nyo na lang yung investigasyon kung ano lalabas. So, si Idol talaga eh. Sabi ko nga, pwede naman yung mga ganyan tanungan eh. Pag sa barangay. Pero pag yan sa Senado, ulats yan. Kasi di ka naman makakagawa ng batas eh, di ba? Anong magagawa mong batas pag ganyan? Yung kanyang pagkabulag kasi at that time nakakita pa raw siya ng konti. Ngayon totally wala na dahil nga sa pagiging pabaya mo. Kasi if you did your job, nasalba mo pa sana itong si nanay at sana nakakulong ng Idol, tapos na nga. Nangyari na ang mga nangyari. Wala, hindi mo na yung maibabalik yun, Idol. Ang gawan mo na lang ng paraan yan, di ba? Di ba, kung gusto nyo talagang tumulong dyan, di ba, mag-ano kayo sa kaso. Gano'n na lang, di ba? Maghintay kayo sa magiging resulta ng kaso. Di ba? O anong purpose ng pagtatanong mo ng ganyan? For age of legislation? Putik yan. Di ba? Kung mga tulponatics, di ba, maniniwala sa inyo. Pero kami, paano naman kami, di ba? Kalukuhan eh. Ito tanungin mga bagay na nangyari na. Hindi niya nga ginawa. Di ba? Base yun sa mga salaysay nito ni nanay na nabugbog, di ba? Pero tapos na yun, Idol eh. Tapos na yun, nangyari na yun. Masakit man. No, masakit man. Kahit sino naman. Hindi gusto mangyari yan. Kahit kaninong tao, di ba? Kahit hindi natin kababayan man natin, masakit yan na makakita tayo ng ganyang inaapi, di ba? Binubugbog. Masakit yan. Oo, nandun na tayo. Tapos na. Okay na. Di ba? Anong gagawin natin? Idol, anong gagawin natin? Di ba? Magtatanong ka ulit ang mga bagay na natapos na? Di ba? Pinapatagal lang nila. Gumagawa lang sila ng drama. Tuwang-tuwa naman yung mga tulponatics. ngayon yung mga ruwis. Kasi pasok pa tinatawag na reglementary period, yung palaging ginagamit ng mga pulis, katatapos na siguro. Anong palaging ginagamit ng mga pulis? Yun na nga yung nasa batas. Wala ka talagang alam, Idol. Pananakit sa kanya, kaya siya lumayas, right there and then, pinamedical mo at nakita sa medical certificate na bago lang siya sinaktan, madampot na agad, madala sa piskalya, para ma-inquest yung mga ruwis. Nay, talagang ano lang, walang mema lang talaga. Idol, nangyari na yan eh. Kuninto mo lang ulit eh. Hindi niya nga ginawa eh. Kaya nga, kasuhan nyo na lang. Diba? At hintayin nyo kung ano yung magiging resulta. Putik talaga, grabe. Joke talaga. Ma'am LV, nung kayo po tumakas, kabubugbog lang sa inyo noon? Opo. O ito, mga tulponatics, ang tanong natin dyan. Sa mga tanong ni Senador Rapi Tulfo, ano magagawa ni Idol? Mga tulponatics. Anong magagawa ni Idol? Sa mga tanungan niyang ganyan. Alam naman natin na pag viral ganyan si Idol. Alam niyo yan, mga tulponatics. Alam niyo yan. Hindi niyo pwedeng itanggi. Kasi kadalasan, hindi naman kadalasan, parang halos lahat, di ba? Palagay natin 90% ng mga viral issue. Sinasawsawan nito mga senador natin at number 1 yung si Rapi Tulfo. Ano nangyayari? Landmark, di ba? Landmark case. Ano nangyari na sa landmark case? Wala na kaming balita, Idol. Anong batas ang nagawa mo doon sa landmark case na yan? Sa 1,000 pesos na halaga na yan. Dinala mo pa ng Senado para mag-hearing-hearing. Anong nagawa mong batas, Idol? Putik yan. Sayang lang talaga sa oras, sayang lang sa pera. Imbes na hayaan nyo na, gumagalaw yung due process natin about dito, no? At mag-proceed na kayo. Kung ano ba talaga ang gusto nyong gawing solusyon. Hindi naman kayo gumagawa kasi nga ng solusyon. Ang ginagawa nyo lang, nag-iimbestiga kayo eh. Nag-create kayo lalo ng drama eh, di ba? Alam natin, di ba? Talagang masakit sa atin yan. May binugbog na ganyan. O, anong gagawin natin? Di ba? Imbestigahan pa natin ulit? Ganun ba yun? Iniimbestigahan na, imbestigahan ulit? Lukuhan, di ba? Talagang halatang nagdadrama lang eh. Sasabihin mo yung hindi niya ginawa. Itong hindi ginawa na itong kapitan. O hindi niya nga ginawa eh. O nandun na tayo sa hindi niya na ginawa. O anong gagawin natin? Tatanungin mo siya ulit sa mga bagay na hindi niya ginawa. Di ba? Tagal oras lang.
Ano tong drama? Anong araw po kayo napunta sa barangay kung matatandaan nyo? Hindi ko napunta basta Talagang ano, no? Talagang for investigation na to, Idol. pong date lang pong Okay, sige. Nung tumakas ka, kabubugbog lang sa'yo, anong klaseng pambubugbog ginawa sa'yo? Yung pong hinihila-hila po ako. Tapos yun po, tuguntog na nila ako sa CR. O kita mo, Chairman, kung ginawa mo sana ang trabaho mo, nakakulong na sana yung mga ruwis. Hindi niya nga Kasi ginawa, nga, Idol eh. Hindi niya nga ginawa eh. Masakit nga yun. Masakit yun. Alam natin yun. Masakit yun. Kung sana ginawa niya. Pero tapos na tayo dun eh. Hindi niya nga ginawa kaya nangyari yan eh. So anong gagawin natin? Di ba? Ano bang gagawin mo tabat? Ano ba talagang gusto mong trabaho? Di ba? Ano ba talagang gusto mong trabaho? Maging senador o maging investigador? Nag-iimbestiga ka lang eh. Ano magagawa mong batas dyan? Di ba? Meron na halos lahat ng batas na ganyan. Ano ba? Ano pa idadagdag mo? Reclusion perpetua. Joke na lang talaga eh. Ito naguguluhan lang siguro tong si Senador Rapi Tulfo kung ano ba talaga, no? Senador ba talaga o sitador o investigador? Parehas kasi may dor eh. Sa tinatawag na reglementary period ng mga taga-PNP. Lagi niyang ginagamit yung ganong bagay, no? Eh, may ganon naman talaga eh. So, Rapi Tulfo, ano yun? O, pina-inquest mo na agad base sa sumbong niya, pinamedical mo siya, alam mo naman yung protocol, di ba? Pa-medical mo siya, kasama yung mga pulis, kasama pa siguro ka CHR, and then after mapa-medical, lumitaw na talagang Hindi niya nga ginawa. Idol naman. Nagkikreate ka lang talaga ng drama eh. Di ba? Anong matatapos niyo dyan? Paulit-ulit ka. Eh, hindi niya nga ginawa yung mga bagay na yun. Kung ano man yung nararapat na dapat ginawa niya, eh, hindi niya nga ginawa. So, anong dapat natin gawin, Idol? Ha? Mag-imbestiga ulit. Nag-iimbestiga na nga. My goodness. ubog lang sa kanya, pina-inquest mo na ninyo ng PNP. O hindi mo ginawa yon. Kaya nangyari, tuloy-tuloy pa rin sa pananakit. Kitang-kita naman, Idol. Hindi mo na kailangan ikwento. Alam naming masakit yun. Hindi mo na kailangan ikwento. Kitang-kita naman sa nangyari kay nanay. At ano ang dapat natin gawin? Panagutin kung sino ang nagkasala. Ganun lang yun. Di ba? Hindi mo na kailangan ikwento ulit yung mga pangyayari dahil kitang-kita naman yung nangyari. Di ba? Talaga? Drama. Para tuwang-tuwa yung mga tulponatics, gagawa siya ng drama. Di ba? Para tuwang-tuwa yung mga taong hindi talaga nakakapag-isip ng maayos na nakikita lang kung ano yung ginagawang grandstanding ng mga to. Yun ang gustong-gusto nilang makuha, yung kiliti ng mga yun. Wala eh, drama eh. Di ba? Anong magagawa mong batas dyan, Idol? Eh halos lahat naman ng mga viral issues sinasakyan mo. Wala naman. Pagkatapos, di ba? Pagkatapos na hindi na viral, hindi na pinag-uusapan. Di ba? Nawawala kang parang bula. Sa iba ka na naman lilipat. Di ba? Iba na naman yung pagpupuntiryahan mo. Di ba? Ang masakit lang kasi dito kay Idol, no? Ang dami niya nahahawang senador. Di ba? Ang dami niya nahahawa. Yung mga yan, tinan mo, nandiyan si Tolentino. Abogado yan, pero bakit siya nakikisawsaw sa mga ganyang bagay? Ano ang magagawa nilang batas pag ganyan tanungan, di ba? Kung meron man silang gustong gawing batas, idahilingin na nila. Di ba? Hindi na nila kailangan na imbestigahan. Eh, itong ginagawa ni Rapi Tulfo, investigation na to eh. Di ba? Tatanungin niya yung kabila. Sasabihin niya kung ano yung ginawa ng kabila. Di ba? Siya na lang talaga lahat eh. BS talaga to, BS in everything. Si Ruiz. Tapos ngayon, may gana ka pang tatakbo ulit yung election. Ang kapal naman mukha mo, pare, chairman. Nagsalita ang putik. Wag ka na tumakbo. Kasi hindi ka dapat maging chairman, honest.
honest. Hindi ko sa minamalit yung pagkatao mo, minamalit ko yung Oh, ito mga tulponatics. Sa ginagawa ni Rapi Tulfo, maganda ba yan? Sabihin natin na nagkasala na itong si chairman, di ba? Di pala kapitan, no? Chairman pala. Parehas lang ba yun? Yung kapitan tsaka chairman? Ko rin kasi alam eh. Pero ito, di ba? Ito, doon tayo sa punto na yun, di ba? Ito bang ginagawa ni Rapi Tulfo, maganda ba yan? Kahit sabihin natin na nagkasala itong si chairman. Mali yung ginawa ni chairman, okay na. Di ba? Okay na yun. Mali yung ginawa niya, di ba? Nandun na tayo. Ang tanong dito, okay ba yung ginagawa ni Rapi Tulfo? Isipin nyo yung mga tulponatics. Ito bang si chairman, wala ba tong pamilya? Di ba? Ano na lang sasabihin ng ibang tao? Di ba? Madalas niyang ginagawa sa Rapi Tulfo in action. Di ba ginagawa niya dito sa Senado? For age of legislation ba yung mga ganyang tanungan? Mga tulponatics? Di ba? Ang halatang sinisiraan na lang talaga nila yung tong tao na to eh. Eh di ba innocent until proven guilty? Pero bakit parang convicted na tong si chairman? Eh may kaso pa lang naman siya, di ba? Joke talaga, di ba? Isipin niyo yung mga tulponatics. Kawawa naman yung pamilya nito ni chairman. Nadadamay dahil sa mga ganyang bagay. Sabihin na natin yan na nagkamali siya. Di ba? Sabihin na natin pero, di ba? Tama ba na ipahiya siya dyan sa Senate hearing na yan for age of legislation? Di ba? Ito kasi, di ba? Yung sinasabi natin, di ba yung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Ang daming umiiyak na human rights, ano daw sila, advocates, human rights advocates. O bakit ngayon hindi kayo umiyak mga human rights? Ito, tahasan, no? Sinasabihan ng ganyan, kundi bobo, bullshit, di ba? Kung ano-ano pinagsasabi dyan sa Senado nito ni Rapi Tulfo. O bakit hindi nyo ano to si Rapi Tulfo pagdating sa human rights? Di ba labag sa human rights yung ginagawa ni Rapi Tulfo? Mainstream media, tahimik. Kaya naman pala, no? Kasi may sinabi itong si Banat Bay, eh. Tropa daw kasi. No, di ba? Human rights. Hindi ba paglabag yan sa karapatang pantao? Kung ano-ano na ibinibintang sa'yo, lalo na pag dyan sa Senate ka na, di ba? Kung ano-ano na binibintang sa'yo. Di ba? Ang dami ng ginawa nitong drama itong si Rapi Tulfo. Di ba? Lahat ng issue, lahat ng viral issue sinasakyan niya. Kung ano-ano tawag niya doon sa mga tao na napupunta dyan sa Senate hearing. Di ba? Tapos pag hindi pa sumagot ng tama, kung ano yung gusto nilang marinig, eh, ikukulong ka. O di ba? Bakit yung mga human rights natin na advocates, bakit tahimik? Grabe lang kasi, hindi na sila tumitigil eh. Talagang nakasanayan na nila pag may viral issue, sasakyan nila. Yung mga tulponatics. Hindi nyo may tatanggi yan. Kahit isa-isahin natin lahat ng video. Nandun lagi si Rapi Tulfo pag viral issue. Nangunguna yung idol nyo. Wala naman nagagawang wala naman nagagawang batas. Pagkatapos ng issue, hindi na viral, nawala na parang bula. Kasi ito na naman. Maganda ba yan, mga tulponatics? Na sinasayang yung pera natin. Sinasayang yung oras dapat na yung karapat-dapat na gawin nila dyan sa Senate hearing. Hindi para mag-imbestiga, di ba? Gawa nila ng batas. At kung mayroon na yung batas, yun lang i-implement, di ba? Ganoon lang naman yun eh. Pag may butas ang batas, gawa nila ng paraan. Di ba? Hindi yung mag-iimbestiga lang sila dyan, magpapahiya lang sila ng mga tao. Yun na nga, hindi nila naiisip na may mga pamilya din to mga tao na to. Sabihin na nga natin na nagkamali sila eh. Pero ito pa nga yan, di ba? Innocent until proven guilty, di ba? Pero sa kanila, guilty ka na. Papahiya ka na, di ba? Karapat dapat ba yun mga tulponatics?
Isipan nyo yun, mga tulponatics. Kasi kayo yung number 1 na promotor din sa mga ganyang bagay. Kasi, kayo yung nagpipray sa mga ganitong klase ng tao. Na kahit mali na, di ba? Gatong pa kayo. Klase ng serbisyo na ibinibigay mo sa iyong mga constituent. You don't deserve to be a barangay chairman. Maski nga talo, hindi. Hindi talaga. Paano, Atty. Tuloy. Ayun nga pala, no? Happy birthday pala kay Atty. Libayan. Shoutout po sa iyo, Atty. Libayan. Rapi Tulfo, putik ka. Ay, nako. Ako, bagay sa'yo, sanggano. Tapos tawagin mo taong grasa itong Bagay sa iyo, sanggano. kasambahay. Mas masahol ka pa sa taong grasa. Sinabi mo parang taong grasa galing sa malaking bibig mo kanina eh. Oh, pupunta doon. Lahat pala pupunta sa barangay. Ano kaya ang gagawing batas ni Senador Rapi Tulfo about doon sa pagtawag sa isang tao ng taong grasa? Idol, mali siya doon. Kung talagang totoong nangyayari doon, kahit kanino sabihin yun, maling-mali siya doon. Di ba? Andun na tayo, Senador Rapi Tulfo. Mali naman talaga yun. Oh, pero yung pagtawag mo ng mga Ponce Pilato, bullshit. Di ba mali yun, Rapi Tulfo? Yan ang mahilig kay Idol. Yan, dyan mahilig si Idol sa mga ganyang klase ng ano eh. Yung putik ng iba, tinitignan niya lagi. Pero hindi siya tumitingin sa salamin. Yung putik lang ng iba. Yung sa kanya, hihingi naman ako ng sorry. Katapos ko naman kitang sabihan ng masasakit eh. Mahihingi naman ako ng sorry ha. Pero ganun po talaga yung lumalabas eh. Di ba? Mga Tulponatics. Pag itong si Idol, okay lang gumawa ng masama. Di ba? Okay lang gumawa ng pangit na salita. Pag iba, sasabihin niya. Di ba? Sabihin niya, hindi maganda yon. Eh siya ba? Maganda ba yung sinasabi niya? Pag sa iba, di ba? Isipin niyo yan. Mag-isip kayo, mga Tulponatics. Nakaawa-awa ang sitwasyon, tatawagin mo taong grasa. You did it. Tinawag mo siyang taong grasa. Marumi, sabi mo parang taong grasa. Galing sa iyo yan, hindi din galing sa amin yan. So ganun pala, pag meron pumunta dyan na mukhang kawawa, pulubi, na hingi ng tulong, taong grasa ang tawag mo. Palibase, malinis yung pananamit mo. Yan na, si Idol. Gumagawa na ng drama ulit. Drama na naman. Idol, kung nangyari man yun, masakit talaga yun. Di dapat talaga sabihin kahit kaninong tao yun. Masama yun, Idol. Masama yun, Idol. Pero ikaw, di ba ang lakas mo rin mag ad hominem, di ba? Sasabi ka ng ganito, di ba? Nang hindi magagandang salita. Yun ba, okay lang yun, Idol? Di ba? Ang hilig niyang tumingin ng putik ng iba, yung putik niya hindi niya tinitingnan. Hindi siya tumitingin sa salamin eh. Tuwang-tuwa naman yung mga Tulponatics. Antay-poor ka eh. Mapandait kang tao ka. Nagsalita si Idol. Nagsalita. Mapanlait daw. Eh siya ba? Hindi ba siya mapanlait? Kasi nagsusorry ka naman pagkatapos mo manlait. Joke talaga. Totoo yan. Hindi naman po. Di ba? Totoo yan. Totoo yan. Joke talaga, joke. Yung taong grasa kanina. Akala mo taong grasa kasi marumi. Hindi nga po, yun nga po. Tapos sabi mo, pinalinis mo. Yan ang Idol eh. Kung ginawa niya yun, hindi talaga maganda yun. No? So, anong gagawin natin? Gagawa ka ng batas about dun.
Mga tulponatics, makakagawa ba si Idol ng batas about doon? Ano, idadagdag niya yun sa oral defamation? Hindi ka gumagamit ng masalitang taong grasa, Mr. Chairman. Dapat tatuhin mo lahat ng mga taong pupunta sa inyo ng maayos kasi yun yung trabaho mo, sinisweldo. Hindi ba ito kinikilabutan si Rapi Tulfo sa mga pinagsasabi niya? Yung mga pumupunta din sa inyo, tao din naman din yan ah. Ano ba talaga trabaho nyo dyan? Mamahiya ng tao? Ganun ba yun? Ang mga tulponatics, yan ba trabaho ni Rapi Tulfo? Mamahiya ng tao dyan sa Senate hearing? Imbis na gumawa siya ng batas about sa mga nangyayari, ang gagawin na lang niya ay sa mamamahiya ng tao. Tapos, sasabihin niya sa iba na dapat hindi ka ganyan sa trabaho mo. Pero siya, ginagawa niya, okay lang. Joke, di ba? Mga tulponatics. Hilig niya mahilig niyang manita ng putik ng iba. Yung sarili niyang putik, hindi niya nakikita. Kasi hindi na nanalamin tong punyo. Lokohan, di ba? Grabe. Duhang ka para dyan. Lahat ng magreklamo, tatuhin mo na maayos, pinagamot mo, binisa mo, paggamot mo, tawag ka CHR, tawag ka DSWD, tawag ka sa PNP. Hindi naman talagang protocol eh. Hindi niya nga ginawa yung mga ganong bagay, Rapi Tulfo. Ilang minutes ka dyan nagsasalita. Di ba? Puro drama. Hindi niya nga lahat ginawa yun. Kaya nga nangyari kay nanay yan. Nakakaawa nga si nanay. Anong nga gagawin natin? Magdadrama ka na lang. Putik talaga tong taon to. Hindi ka mo. Hindi mo ginawa. Bakit? Kasi pabayaan ka. Yun na nga, yun eh. Joke talaga. Naging pabaya siya sa trabaho niya. Hindi niya ginawa yung responsibilidad niya bilang chairman. Anong dapat natin gawin? Kasuhan. Panagutin sa kasalanan ng ginawa niya. Pagkatapos nun, tapos na. Naparusahan na ang dapat parusahan. Pero kung ngayon mga di pa naman binibintang to, no? Kung meron man talaga, kasi kwento naman din talaga ni nanay, ang problema lang kasi nga, di ba? Ginagawa nila ng drama. Di ba? Masakit yung nangyari kay nanay, kaya kailangan may mapanagot dito. Hindi pwedeng wala, di ba? Ang problema lang, ba't kailangan nilang imbestigahan dyan sa Senado? For what reason? Ito lagi sinasabi nila for age of legislation. Ano nga ginagawa nila? Gagawa sila ng batas? Saan na yung mga unang mga viral issue? Nasaan na yung batas na sinasabi ni Rapi Tulfo? Wala naman, di ba? Di ba mga tulponatics, wala naman, di ba? Nasaan? Hingian nyo naman to. Wala eh, walang nangyayari. Drama lang eh. Nandun na tayo, Senador Rapi Tulfo. Masakit yung nangyari kay nanay. Hindi dapat nangyayari yan sa kahit kaninong tao. Di ba? Anong dapat natin gawin? Panagutin na nagkasala. Ganun lang yung kadali. Kung meron mang kaso na, hayaan ang kaso. Hayaang dumaan sa due process. Para mapanagot natin yung tunay na nagkasala. Panagutin natin ang tunay na may pagkukulang. Kung may pagkukulang man tong si chairman, panagutin natin. Hindi yung magkikreate ka lang ng drama at papatagalin yung oras dyan. Di ba? Kinakwento mo lang yung mga posibilidad na nangyari, di ba? Ganun lang yung ginagawa ni Idol eh. Sasakyan lang yung mga kwento. Ganito yung ginawa mo, ba't hindi mo ginawa? Hindi niya nga ginawa. Ibig sabihin, naging pabaya siya sa trabaho niya. Di ba? Ganun lang yun, Senador Rapi Tulfo. So, anong problema? Di ba? Di ba? Kailangan ng kasuhan. Nagawa niya na eh. Tapos na. Di ba? Intanungan mo, pang korte. Di ba joke? Na imbes na mag-focus na lang sila sa tama nilang trabaho, gagawa na lang sila ng drama dyan.
napapatagalin nila yung mga ganyang klaseng usapan para lang mag-grandstanding, number 1 yan. Ito kasi yung masakit dyan, di ba? Pag hindi na viral yung issue, nawawala na lang sila na parang bula. Ito yung talagang pinakamasakit dyan. Di ba? Hahayaan na lang nilang gumulong yung kaso. Di ba? Minsan nga nadidismiss pa, di ba? Ngayon, hindi na viral eh. Hindi na sila mag-grandstanding. Tama na yun. Di ba? Kasi lagi kumikita eh. Kumikita yung drama nila eh. Ay, naku talaga sir tong si Rapi Tulfo. Pwede ba ito kasuhan ng dereliction of duty? Para pati ito. Magtatanong ka na pwede ba tong kasuhan ng ganong bagay? Oh my goodness, Rapi Tulfo. Siyempre pwede. Talaga, grabe. Kulong. We'll be asking CHR kung ano yung mga hakbangin ginawa ng Commission on Human Rights with the indulgence of Senator Tulfo. Attorney Canapi, nakarating na po sa inyong kaalaman lahat po ito. Well, publicized po ito. Has there been any steps done by the Commission on Human Rights? Region 4B. We plan to conduct investigation Wala, on may the case. human rights pala dito. Ang human rights pala, one-sided na ngayon. Sabihin nga natin nga na nagkasala siya, pero may karapatan pa rin siya bilang tao, di ba? Joke talaga. We will monitor the case filed before the prosecutor's office, Your Honor. Tanong ni Senator Tulfo, pwede ba kayong mag-file din ng kaso? At Attorney Kaliba, ikaw na lang po. Kasi nakatingin siya sa'yo. Doon po sa base sa kanya mga pinagsasabi, yung mga hindi niya ginawa na dapat ginawa niya bilang isang barangay chairman, would that suffice para siya ay masampahan ng dereliction of duty na kaso? As a lawyer, Mr. Chair, I think that could also be a ground. Okay. Pero tinitingnan po namin kasi is the human rights violation. But as to the question, that might be a possible ground, Mr. Chair. So, who will file that case against this barangay chairman in dereliction of duty? Kami po kasi ang mandato namin is main mandate is to investigate po. Investigate. That can also be. Number 1 naman talaga yung mag-investigate. May human rights pala dito. Mali tayo kanina. Kaso nga lang, hindi nila pinipigilan yung mga pinagsasabi nito ni Rapi Tulfo about sa mga ganyang bagay, di ba? Yung hindi magaganda. Di ba? Yun yung ano ko dun, na bakit hindi pinipigilan itong ng human rights, itong si Rapi Tulfo, pag nagsasalita siya ng ganun sa mga tao dyan, na parang convicted na, di ba, kagad? Part of the recommendations after the investigation. Okay. So you will recommend that after investigation doon sa lawyer na provide para kay Ma'am Eva. Pagtulungan niyo po, imbestigahan ko. We will coordinate with the lawyer of Nanay LV po. Okay. Yung abogado, si Attorney Gimbol, kayo po ang legal counsel. For the record, Your Honor, the barangay chairman was also charged in the serious illegal detention I filed before the office of the city prosecutor of Bumbac. Meron na. Because I honestly believe, to be honest, he acted Meron naman pala na eh. in conspiracy and collusion. Because according to LB, he called Mr. Ruiz. Did she hear it? Did Aling LV hear it? Yes. Na tumawag si Secretary kay Ruiz? Positively, I stated in her sinumpang salaysay, the barangay chairman, after he asked help from him, called the barangay. So, ibig sabihin, hindi niya pinakawalan kaya serious illegal detention. Hinold niya. Yeah, I believe that she should be charged also for as acted in conspiracy and collusion with. Ganito na nga eh. Lahat ng pwedeng ikaso sa kanila, ikaso na nila, di ba? Lahat ng pwedeng ikaso na nila. Di ba? So, hindi nakapag-proceed na sana sila. Kaysa, hiniring-hiring pa nila yan sa Senado.
Di ba mga tulponatics? Easy lang. Di sana, di ba? Total, matalino naman sila. Di ba? File na nila ng case. Kung anong dapat i-file na case, i-file na nila. Para matapos na kaagad to. Yan lang naman yun eh. Bakit kailangan pa nila mag-create ng drama? Di ba? Para ipahiya itong si chairman. Ganun ba yun? Ha? Rapi Tulfo? Jinggoy? Di ba? Tolentino? Di ba? Kailangan pa ba yun? Kailangan pa ba talagang gumawa ng drama bago kayo makagawa ng batas? Ganun ba yun? Drama muna bago batas. Joke talaga, di ba? Ruiz, So, serious illegal detention tapos trafficking and everything, it is up to the office of the city prosecutor to Ano nga assess and eh. appreciate whether or not the barangay chairman will be okay, charged. sandali po, Ma'am Yun LB. nga eh, kasuhan kung ano ang dapat ikaso. Di ba? Hindi niya ginawa yung trabaho niya. O yung kasuhan nyo. Di ba? Lahat ng pwede nyo ikaso na alam nyo na papasok siya doon sa mga ganong klase ng ano, ginawa niya. Kasuhan nyo. O bakit kailangan pa ng hearing? Rapi Tulfo. Senador Rapi Tulfo. Bakit kailangan pa yan? Nung nandoon ka, pinigilan kanya na para makaalis at para hintayin na dumating yung amo. Hindi po ako Wala talaga, no? Talagang ano, nag-iimbestiga lang si Idol. hinintay lang po ng kapitan yung amo ko. Tinawagan niya po, sabi po niya, Sir Jerry, nandito yung sambahay mo, yung katulong mo. Pero Tapos sabi po nung kapitan na inong amo kong lalaki, kausap yan, sabi ng amo ko, huwag kayong maniwala dyan sa katulong ko, nagsisinungaling. pero hinold ka ba niya? Hindi maganda yun, di ba? O, anong dapat ikaso nyo dun? Mga to ano? Mga senador, ano ang dapat nyo ikaso? Total, kayo naman yung magaling, di ba? Anong dapat nyo ikaso dun? Dapat ano na to, di ba? Diretso na to sa tawag nito sa police para mabigyan na to ng police report. Lahat ng dapat na sabihin niya, isalaysay niya na doon, di ba? Dapat ba talaga dumaan muna sa Senado? Mga tulponatics, dapat muna ba dumaan muna sa Senado bago pumunta ng mga pulis para magbigay ng ano, report? Para magkaso? Ganun ba yun, mga tulponatics? Hinold ka niya, hindi ka niya pinalabas, ayaw ka niya pakawalan. Ninyo po, Ni Kapitan. binigay na po sa amo ko. Pero hindi ka niya Pagdating niya po, pagdating ng amo ko, pinasundo niya. Hindi, pero ibig sabihin, kasi papailan daw ng serious piece. Kasi Mr. Attorney Gambol, I'm not a lawyer. Kasi pag sinabing serious piece, illegal detention, pinipigilan mo siya. Yeah. Kasi baka mamaya mababaliwala yung kasong sasampa mo sa kanya. Nakangisi to, nanalo pa. Mr. Senator, because there are several cases filed against the respondent. One of which is serious illegal detention. Paano naging serious illegal detention? Because LB, according to the statement of LB, she was detained from 2021 after the Ruiz her up and bring to... Dinetain sa barangay. Yeah, no, in the house of Ruiz. And she was rescued only on June 28, Sino 2023. detain sa kanya sa bahay ni Ruiz? The Ruiz. Ruiz. So hindi siya. Yes, but the serious that So you cannot file serious illegal detention against him when in fact he's not involved doon sa pagdidetain sa kanya, kundi mga Ruiz. So mga Ruiz ang papailan ng serious illegal detention. yes, but there is conspiracy. All the conspirators are equally guilty. Galing-galingan mo paging abogado, sir. Mukhang medyo... But it is Ulitin nga natin yung sinabi ni Rapi Tulfo, putik yan. So mga Ruiz ang papailan ng serious illegal detention. yes, but there is conspiracy. All the conspirators are equally guilty. Galing-galingan mo paging abogado, sir. Mukhang... Ito kasi no, yung ano, parang conspiracy lang naman na
parehas silang magiging guilty sa mga nangyari kasi nga nakita na nga nitong si chairman na binugbog itong si Nanay LV, 'di ba? Binugbog na siya pero binalik pa rin siya doon sa kanyang amo kahit nga may na ganun na nangyari. Base 'yon sa salaysay nito ni Nanay LV, 'di ba? Pero yun na nga kung ganun bagay man, 'di ba? May nangyari ng ganun, bakit hindi na lang kasuhan natin? 'Di ba? Ba't yun na lang kasuhan? Para gumulong na yung investigasyon, 'di ba? Anong purpose nga ng Senate hearing na 'yan? Tanungan. Kung anong nangyari. 'Di ba? Halatang for grandstanding ginagamit itong si Nanay LV. Ginagamit nila. Para bumango ang kanilang mga pangalan, gagamitin nila. Hindi na nga tayo. Masakit yan. Hindi maganda yan. Di ba? Okay lang maputulang ka ng isang daliri, huwag ka lang mabulag. Di ba? Hindi talaga maganda yan. Kaya nga dapat may mapanagot dyan. Kung sino yung may mga nagkulang dyan, kailangan makasuhan. Mapanagot sa kanilang mga ginawa. O anong purpose ng nyo? Senate hearing nyo? Di ba? Base na nga sa salaysay ni Nanay. Base na sa salaysay niya. Anong gagawin natin? Mga tulponatics. Di na lang nila kasuhan kaagad. Magdiretso na sila. Kailan nila ng case. Di ba? Total, magaling yung mga senador natin na nandyan. Tumulong sila sa kaso. Diba? Magaling sila gumawa ng batas, di ba? Wala ginagawa na lang kasi nilang yung Senate hearing nila, ginagawa na lang talaga nila for investigation. Hindi na for age of legislation. For investigation, for grandstanding. Sipin nyo yung mga tanungan ni Rapi Tulfo. Makakagawa ba siya ng batas about doon? Doon naniniwala makakagawa siya. Kasi ilang beses siya sumakay sa mga bagay sa mga pangyayari na puro viral, di ba? Ilang beses na sumakay. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Ang dami na. May nagawa ba siya? Di ba wala? Joke talaga. Medyo baka matalo tayo rito. But it is up to the You just said na Kaya nga kakasuhan Malalaman natin yan, di ba? Pag dumaan sa due process, pag natalo, di ibang kaso kung ano yung pwedeng ang ikaso sa kanya. Hindi ka naman pwede magkulong base sa mga di ba? Kung hindi siya guilty, di ba? Tapos. Di mag-file kayo, di ba? Court of Appeals, ganun lang yun. Ayun ako. Grabe drama. Talagang ginagatasan nila tong pangyayari na to para bumango yung mga pangalan nila. Putik yan. you're gonna file serious physical injury. It is up to the prosecutor, Mr. Chairman, Mr. Senator, to appreciate whether or not. So ang ibig sabihin baka nag-conspire. Yes. Because the mere fact that he called Mr. Ruiz that para madala doon at pagdating doon kinulong at hindi siya makalabas. Hindi kagad na-gets ni Rapi Tulfo. Grabe ang hina talaga. Ganun nga kasi ngayon nangyari. Kaya nga gusto nilang pagkasuhan ng ganun, baka pumasok. Di ba? Kasi nga tinawagan na. Hindi nila tinawagan. Nagsabi na siya na ganun na nangyayari sa kanya. Pero ang ginawa na ito ni Chairman, tinawagan pa yung amo para ibalik itong si nanay. Di ba ganun yung nangyari? Kaya gusto nilang kasuhan ng illegal detention. Di ba? Di pala na-gets niya Idol. Sabagay, siya lang na pala magaling dyan. Pero sana naman, di ba? Tuloy na lang nila yung kaso. Kasuhan na. Para matapos na to. Kasi gustong-gusto natin dito ng kahit sino. Gustong-gusto nito ng hustisya. Hindi pwedeng walang managot yan. Putik yan. Di ba? Ang masakit lang kasi dito, ginagawa nilang yan para
makapag-grandstanding. Imbis na umusad na yung kaso, dadaanin pa nila sa Senate hearing nila, sasabihin nila for age of legislation. Tapos ang gagawin lang naman ni Rapi Tulfo, magsasalita lang ng kung ano-ano, magtatanong ng ganyan. Tapos ano pa, sisiraan pa yung mga resource person nila dyan. Diba? Yan, may human rights pala kanina, pero bakit hindi nila inaano si Rapi Tulfo na kung ano-ano na yung sinasabi dito kay chairman? Di ba, kahit sabihin nga natin na may pagkakamali itong si chairman, wala pa rin tayong karapatan, di ba? Para husgaan kagad ang isang tao. Kasi nga, hindi pa naman siya convicted, di ba? Innocent until proven guilty. Hindi pa naman siya guilty. Yan yung masakit dyan eh. Na nagiging joke na lang talaga yung ginagawa nila eh. Halatang halata na talaga na for grandstanding na lang. Ito lang talaga mga tulponatics talaga ang problema natin eh. Di ba mga master? Kasi kung lagi nilang ginagawa, 'di ba, na magko-comment sila sa mga gantong pangyayari, 'di ba, na tama lang 'yan, dapat 'yan sa mga taong nagkasala, 'di ba? Kung ano-ano nang tinatawag, 'di ba? Sa mga taong napupunta diyan sa Senate hearing na inaakusahan ng kung ano-ano, 'di ba? Hindi man lang nila iniisip na may pamilya din yung mga 'yan. Dami-dami 'yan, sigurado. Kawawa naman yung pamilya. Hindi pa nga convicted yung inaakasahan nila kung ano-ano na yung mga pinagsasabi, di ba? Na talaga itong mga tulponatics, kasalanan nyo talaga naglalagay kayo ng mga ganyang klase ng tao eh. Sa Senado eh. Joke talaga, dramang-drama. Naging instrumento siya doon sa pag-illegally detention kay ma'am. Nulit pa ni Idol. Di pala naiintindihan. Di ba? Talagang drama tong si Idol. Okay, so As earlier mentioned, all enforcers who know that a commission of crimes will be reported to the ay mas proper maganda kung serious illegal detention kaysa dereliction of duty, mas mababaw ang kaso ata nun. Yun na lang, siguro serious illegal detention para mabulok sa... Di pa nga convicted, sasabihin mo na para mabulok sa bilangguan. Kasuhan nyo muna. Di ba? At dapat naman talaga may managot sa nangyaring ito. Huwag nyo nang gawa ng drama. Bilangguan to. What is the status of the case? There will be a hearing tomorrow at 10 a.m. May hearing na pala. Oh my God! Grabe! May hearing na pala. Ibig sabihin may kaso na. Anong ginagawa nila? Putik yan. Kawawa naman si Nanay LB no, na imbis na nakakapagpahinga na siya. Nandiyan pa siya sa Senate hearing. Ay naku mga senador, mga senador, mga senador. Pag-isipan nyo naman yung ginagawa nyo, mga chong. Wag naman yung panay grandstanding na lang pag may mga viral issue, grandstanding ng grandstanding. Diba? Maawa naman kayo. Diba kay nanay na dapat, si nanay nandun na sa bahay, nagpapahinga, nag-aanda na siya para sa hearing niya. Putik niyang pinapunta niyo pa ng Senado. For what reason? Putik niyang para makapag-grandstanding lang kayo, mag-aabala pa kayo ng tao. Joke talaga, diba? Grabe. Putik, bagsak din pala, di ba? Korte din pala. Ano magagawa nilang batas dyan? Di ba? Wala talaga, joke na lang talaga. Iinit lang talaga ulo natin sa mga to, putik yan. Imbis na sila nagre-resolve ng problema natin, putik pati sila pinoproblema natin. So yung mga master, hanggang dito lang naman to, no? Siguro, hayaan na lang natin na gumulong tong kaso, no? Tingnan lang natin kung mayroon pang lalabas na mga video na about dito na for the grandstanding ng mga to. Pag hindi pa nila tinigilan, gawa natin ng reaction para yung mga tulponatics mapanood, mapag-isip-isip nila kung ano ba talaga yung ginagawa ng mga to, kung tumutulong ba talaga sila o dumadaglag lang sila sa problema. Di ba?
So ay mga master, hanggang dito lang yung video natin. Sabi nga ni Atty. Libayan, matulog tayo ng mahimbing. Dalang natutulog ng mahimbing, siya ang laging panalo. Paalam po pansamantala. God bless. Ingat po kayo. At shoutout po kay Atty. Libayan na belated happy birthday kasi kahapon yung birthday niya eh. Belated happy birthday, Atty. Libayan. August ka rin pala. Parehas tayo August. Happy birthday. Yun, shoutout sa pamilya mo, Atty. Libayan. At shoutout din kay Atty. Claire Castro, no? At pati kay, attorney, kay Fiscal EJ, shoutout po sa inyo. Sa mga kabatas natin, na mga vloggers, di ba? Shoutout sa inyong lahat. At sa mga master natin dyan na madalas manood dito sa ating YouTube channel. At saka mga kabatas, no, na madalas din manood sa ating YouTube channel, sa ating mga video at nagko-comment sa ating premiere. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay po kayo. So, mga master, hanggang dito na lang yung video natin. Babush!